Alam nyo, ang sarap kumain ng fried chicken ngayon. Pero naisip ko, instead na pinirito lang, gawin ko na lang siyang katsudon. Interesado ka bang malaman? Tara, luto tayo! Welcome to Minang's Kitchen! I-prep muna natin itong ating chicken meat. Breast part nga pala yung napili ko. Yung nakikita nyo na makapal na portion dyan, gagawin lang natin yan na butterfly cut para pantay yung magiging kalabasan ng meat natin. After nyan, pupukpukin natin o ite-tenderize natin itong ating meat. Pagkatapos nyo dyan sa side na yan, baliktarin nyo tapos kabila naman yung pukpukin ninyo. Tapos, timplahan natin ito ng kaunting salt and pepper sa magkabilang side. Massage nyo lang yan para manuot at saka syempre pumantay yung mga seasonings na inilagay natin. After that, i-rest nyo muna yan for at least 5 minutes. At habang naka-rest yan, i-prepare na natin yung breading natin. So yung kailangan natin, itlog, harina, at Japanese breadcrumbs. Itong itlog natin, lagyan nyo muna ng tubig bago nyo batihin. So una, i-dredge nyo yung ating seasoned chicken meat dito sa ating harina. Magkabilang side yan. Very light lang yung i-coat natin dito sa ating chicken meat. Tapos pagpagin nyo yung mga excess na harina. After that, i-dip natin yan dito sa ating binating itlog. Tapos yung kabilang kamay ang gamitin ninyo pagkuha dito sa chicken meat na inilubog natin sa itlog. At bago natin yan ilipat dun sa breadcrumbs, patuluin muna natin yung excess na itlog. So, ayan, dito naman, i-coat lang natin yung magkabilang side niyan nitong ating Japanese breadcrumbs. At habang ginagawa natin yung mga kaminang, kung gusto mo na lagi kang updated sa mga new recipes and videos natin, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong uploads. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa FB, IG, at sa iba pang social media platforms. So after nyan, ready na nating iprito itong ating chicken. Buksan nyo yung kalan sa medium flame, pagkatapos maglagay na rin tayo ng mantika sa ating kawali. Kapag ready na yung mantika, ilagay na natin itong ating chicken. Prituhin natin yan, let's say, 3 to 5 minutes per side o hanggang maging golden brown. Pero mas maganda yung binabaligtad natin yan paminsan-minsan, hindi natin siya pag-stayin na matagal sa isang side para hindi siya masunog. So after natin maprito yan, ilagay muna natin sa strainer. Patuluin muna natin yung excess oil bago natin hiwain. Yung gawin yung hiwa dun sa first strips, siguro mga 1/2 inch. After nyan, iset aside muna tapos gagawa na tayo ng sauce natin. Dapat maliit na kawali yung gamitin natin dito. Huwag nyo munang buksan yung apoy, pagsamahin muna natin yung mga ingredients. Ilagay natin yung tubig, soy sauce, mirin, sugar, ito naman dashi, nabibili yan sa supermarkets. Tapos, at saka natin buksan yung ating kalan sa mahinang apoy. Haluin natin yan at antayin natin yan mag-simmer. Pwede nga pala kayo magdagdag ng asin kung nakukulangan pa kayo sa alat. Kapag nakita nyo na nagsisimmer na yan, ilagay na natin yung ating hiniwang sibuyas na puti. Tapos, tatakpan at isisimmer natin yan ng 1 to 2 minutes. So, after nyan, ilagay na natin itong ating hiniwang chicken kanina dito sa ating sauce. At pagkatapos, maglalagay tayo ng slightly beaten egg dito sa ibabaw ng ating chicken. And then, balik yung takip at lutuin for 30 seconds to 1 minute. Pagkatapos, patayin na natin yung apoy. And after that, pwede na natin yan iserve. Lagay natin yan sa ibabaw na mainit na kanin na nasa bowl. At ito na yung aking version ng chicken katsudon. Sana mga kaminang ay nagustuhan nyo itong aking recipe. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, comment, at i-share itong ating video. Okay, kain na!